UNTV News and Rescue. Mga balitang nakalap at ang pag-aksyon ng UNTV News and Rescue sa Pilipinas at saan mang panig ng daigdig. C-News. Sa mga mainit na balita ngayong tanghali ng Martes, Pangulong Rodrigo Duterte biyaheng Japan ngayong araw para sa 3 araw na official visit. Foreign policy ng Pilipinas at pagkiling nito sa China inaasahang matatalakay sa bilateral meeting. 70 milyong pisong halaga ng ayuda ay pinagkaloob ng China para sa mga biktima ng bagyong Lawin. Amerika hindi naman nababahala sa gumagandang relasyon ng Pilipinas at China. 5 Filipino seafarers na pinawalan ng Somali pirates matapos ang mahigit na 4 na taong pagkakabihag uwi na sa bansa ngayong linggo. Panukalang baguhin ang sistema ng pagbubuwis sa Pilipinas. Sinimulan ng talakayin sa Senado. 8 pang lane sa NLEX Bocaue Toll Plaza binuksan para sa inaasahang pagdagsa ng mga babiyahe pauwing probinsya ngayong Undas. At sa ating serbisyong kasangbahay, mahigit sa 700 residente sa Baliwag, Bulacan natulungan sa medical mission ng UNTV at MCGI. Magandang tanghali. Tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang driver ng motorsiklo na nasugatan matapos maaksidente sa San Pedro, Laguna. Narito ang report ni Sherwin Kulubong. Nirespondihan ng UNTV News and Rescue Team ang banggaan ng motorsiklo at kotse sa National Highway ng boundary ng San Pedro at Biñan, Laguna kagabi. Nagtamo ng gasgasa kanang kamay, paa at binti ang driver ng motorsiklo na si Ryan Javier, 24 anyos, na agad namang nilapatan ng pangunang lunas ng grupo. Samantala wala namang tinamong sugat ang driver ng kotse. Ano po, binabaybay namin po yan. Pagka nakita ko na po itong nakalikod na. Ayun, hindi ko na po naiwasan. Matapos bigyan ng first aid ng grupo, dinala na ng San Pedro Police Javier sa istasyon ng pulisya dahil sa kawalan nito ng lisensya. Sherwin Kulubong, UNTV News and Rescue, Laguna. Tutulak patungong Japan ngayong araw si Pangulong Rodrigo Duterte na naglalayong mapalakas ang strategic partnership ng dalawang bansa. Mula sa NAIA Terminal 3, may report si Rosalie Cos live. Go ahead, Rosalie. Yes, magandang tanghali, Flor. Sakto sa pagdiriwang ng ika-6 na taong ugnayan ng Japan at Pilipinas, ang 3 araw na official visit ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Japan simula ngayong araw. Una sa schedule ng Pangulo ang pakikipagkita sa Filipino community doon mamayang gabi. Kabilang naman sa mga pag-uusapan ni Pangulong Duterte at Prime Minister Shinzo Abe ang mga isyu ng seguridad, ekonomiya at defense sa rehiyon. Nakatakdaring bisitahin at obserbahan ni Pangulong Duterte ang Japanese shipbuilding process sa Japan Marine United Corporation kung saan ginawa ang mga Chinese o ang mga Japanese Coast Guard vessels na dinonate sa Pilipinas. May called visit nito sa Japanese Emperor Akihito. Lord? Maraming salamat sa iyo, Rosalie Cos. Nagulat mula sa NAIA Terminal 3. Nagpapahayag pa rin ng pangamba maraming Pilipinong mangingisda sa kabila ng pahayag ni President Rodrigo Duterte na maaari na silang makapangisda sa Panatag Shoal sa darating na mga araw. Narito ang report ni Joshua Antonio. Baka we'll just wait for a few more days. Baka makabalik na tayo doon sa Scarborough Shoal, ang pangingisda ng ating mga kababayan.
Ito ang naging pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte sa pagbisita nito sa Cagayan matapos ang kanyang matagumpay na 4 na araw na state visit sa China. Ngunit sa kabila nito, nangangamba pa rin ang maraming mangingisda sa Subic, Zambales dahil sa mga naranasan nilang harassment mula sa Chinese Coast Guard. Ayon kay Mang Jerry, simula nung harangin sila ng mga barko ng China noong October 8 ay hindi na siya muling nangisda sa Scarborough Shoal. Pagdating namin doon, hinaras na kaagad kami, binangga na kami ng rubber boat, sinalubong kami ng 2 rubber boat. Tapos binangga yung katig, binubugaw kami papuntang palabas. Aywan ko lang kasi sa amin parang naguguluhan pa ako eh. Kasi sa karanasan namin doon, sabing pwede na kami mangisda doon. Hala, ganun pa, binubugaw pa rin kami doon eh. Hindi na alam kung anong totoo talaga, pwede na. Sa ngayon ay hindi pa matukoy kung kailan ipapatupad ang napagkasunduan ng Pangulong Duterte at Chinese President Xi Jinping. Nagpapasalamat naman ng mga mangingisda sa ginagawang hakbang ng pamahalaan na may balik na sa normal ng kanilang hanap buhay. Ngunit panawagan ng mga ito na mabigyan sila ng alituntunin na dapat nila sundin sakaling payagan muli silang pumalaot. Joshua Antonio, UNTV News and Rescue, Subic, Zambales. At sa iba pang mga balita, naniniwala ang Department of Trade and Industry na makatutulong na malaki ang gumagandang relasyon sa China sa pag-unlad ng ekonomiya ng bansa. Ito sinabi ni Undersecretary Safarino Rodolfo sa kabila na hindi pa nararesolba ng dalawang bansa ang issue sa West Philippine Sea. Talaga dito, tingnan natin yung China. It's really the biggest economy. Tapos yung China rin kasi nagkaroon na siya ng structural change. So nawawala na siya dun sa mga industries na let's say labor intensive, saka dun sa mga mas lower level of technology, nag-upgrade na siya. Malawak ang oportunidad at trabaho na maaaring magbukas sa Pilipinas kung magtutuloy-tuloy ang mga planong pang-ekonomiya ng dalawang bansa. At samantala, nilinaw naman ng DTI na patuloy na ipinatupad ng bansa ang economic policies ito sa iba pang mga bansa katulad ng Amerika sa kabila ng pagiging malapit ng China at ang Pilipinas. Nasentro naman sa relasyon ng Pilipinas at ang Amerika ang puno kahapon ni Foreign Affairs Secretary Perfecto Yasay at U.S. Assistant Secretary of State for East Asian and Pacific Affairs Daniel Russell. May report si Yosico Sata. Walang nakikitang masama si U.S. Assistant Secretary of State for East Asian and Pacific Affairs Daniel Russell sa pakikipag-alyansa ng Pilipinas sa China. Ayon kay Russell, hindi naman ito makakasama sa relasyon ng Pilipinas sa ibang bansa tulad ng Amerika. We support direct dialogue, negotiations between the Philippines and China as long as they are consistent with international law. So it's a mistake to think that improved relations between Manila and Beijing somehow come at the expense of the United States. Muli ring iginiit ni Russell na mananatili silang kaalyado ng Pilipinas sa kabila ng mga pahayag ni Pangulong Duterte hinggil sa pagbabago ng foreign policy. We stand ready to honor our commitments. We stand by international law, and we stand by the Philippines. Sinabi rin ni Russell na bagamat ikinabahala nila ang dumaraming namamatay sa anti-drug campaign ng Duterte administration, suportado naman nila ang pagnanais ng pamahalaan na masawata ang problema. Now, we strongly support the effort against the scourge of drugs. And I explained the ways that the United States can and does assist the Philippines in protecting your communities against the danger from illegal drugs. Samantala, tiniyak naman ni Foreign Affairs Secretary Perfecto Yasay na handa niyang ipaliwanag sa mga kalyadong bansa ang planong independent foreign policy ng Pilipinas. It's very important that we continue also to talk to make sure that there will be no understanding about how our friendship and our strong relations would proceed. Yoshiko Sata, UNTV News and Rescue, Philippines. Sa kaugnay na balita, tiwala si U.S. Secretary of State John Kerry na maaayos din ang anumang hindi pagkakaunawaan ng Pilipinas at Amerika sa kasalukuyan.
Ayon kay State Department spokesperson John Kirby, nagkausap na sila ni Foreign Affairs Secretary Perfecto Yasay at nabigyang linaw ang mga naging pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte. Idinagdag pa ni Kirby na matapos ang pag-uusap ay natiyak niya na mananatili ang matibay na samahan ng dalawang bansa. Sinabi pa ni Kirby na wala din naman itong nakikitang hakbang o indikasyon mula sa Pilipinas ng sinasabi nitong pagtiwalag sa kanilang alyansa. We've seen nothing on their side that would tell us that other than the comments, we've seen no practical application of the comments that would tell us that that the Philippine government is moving away from that right now. But we're going to stay in close touch, obviously, going forward. How long? Sa iba pang balita, makakauwi na ng Pilipinas ang 5 Filipino seafarers na pinalaya ng Somali pirates makalipas ang mahigit 4 na taong pagkakabihag sa kanila. Nakitong report ni June Soriao. March 26, 2012 nang i-hijack ng Somali pirates ang Omani-flagged fishing vessel Naham 3 habang naglalayag sa karagatang sakop ng Seychelles, East Africa. Sa patuloy na negosasyon ng international mediator, pinalaya na rin ng mga pirata ang 26 na bihag nito sa loob ng mahigit 4 na taon. We've achieved what we've achieved by getting tribal elders, religious leaders and the local community and the regional government all involved to put pressure on these guys to release these hostages. Kabilang sa mga pinalaya ay ang 5 Pilipino na kinilalang sina Arnel Prehiliana Balbero, Elmer Salvador Balbero, Antonio Oxtero Libres Jr., Edwas Aques Tinengal Jr. at Ferdinand Jacinto Dalit. Sinalubong sila sa Nairobi, Kenya nung dumating sila today ng DFA Undersecretary for Migrant Workers, si Undersecretary Jess Yabes, at kasama rin yung mga officials natin ng ating embassy sa Nairobi. Ipapailalim sila muna sa mga medical tests pati psychological debriefing para bago sila pauwiin sa Pilipinas. Ngayong Biyernes, inaasahang makakauwi na ng Pilipinas sa mga ito upang makapiling ang kanilang pamilya. Alis sila ng Nairobi ng October 27 at in-expect natin silang darating ng Manila ng October 28. Ayon pa sa Department of Foreign Affairs, ang 5 kababayan natin na kabilang sa mga pinalaya ang huling Filipino seafarers na binihag ng Somali pirates. Jun Soriao, UNTV News and Rescue, Philippines. Susunod, China nagbigay ng 70 milyong pisong ayuda para sa mga biktima ng bagyong Lawin sa Pilipinas. Ulat sa umano'y irregularidad sa Yolanda donations. Isusumiti na ng DSWD kay Pangulong Duterte. At alert level ng Mount Bulusan, hindi pa itataas ng PHIVOLCS sa kabila ng ilang beses na phreatic eruptions. Ilang residente malapit sa bulkan, kusa ng lumikas. Area, nakaka-apekto po yan sa may area ng Luzon. At sa forecast po ng Pag-asa, ang Metro Manila at na malaking bahagi po ng bansa ay makakaranas po ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawarin. May mga tsansa na magkakaroon din po ng isolated rain showers and thunderstorms, lalo na po yung Samar at Leyte area at yung Surigao at Agusan area. Makakaranas po dyan ng mga pagulan, pagkidlat at pagkulog. Ayon din po sa Pag-asa, sa ngayon ay wala pa silang nakikita na panibagong LPA o bagyo na makakaapekto sa ating bansa. Subalit hinihintay po natin itong pagpasok o pag-iral ng amihan na magdudulot po ng malamig na temperatura sa ating bansa. Ating latest sa lagay ng panahon, balik sa Jazz Studio. Ray Pilayo, nagulat mula sa Pag-asa DOST. Binuksan ngayong araw ng Metro Pacific Tollways Corporation ang 8 pang lanes sa North Luzon Expressway Bukawi Toll Plaza, kaugnay ng inaasahang pagdagsa ng mga motorista na bibiyahe pauwi ng probinsya ngayong Undas. Mula sa Bukawi, Bulacan, may report si Joan Nano. Live! Yes, Joan? Sir, walang bagong lanes sa North Luzon Expressway Bukawi Toll Plaza ang binuksan ngayong araw ng Metro Pacific Tollways Corporation, kaalinsabayan ng inaasahang pagdagsa ng mga motorista na babiyahe ngayong Undas.
Mula sa dating 26 lanes, ngayon ay mayroon ng 36 lanes sa NLEX Bukawi-Tol. Layo nito na maiwasan ang abala at mas mapabilis ang pagbiyahe ng mga motoristang dadaan dito sa NLEX pabalik ng Maynila. Kaugnay nito, muli ring ipatutupad ng MNTC ang Safe Trip Mo Sagot Ko dito sa NLEX, Subic Cavite Tarlac Expressway at Cavitex, kung saan dadagdagan nga ng MNTC ang assistance na kanilang ibibigay sa mga motorista upang masiguro na magiging maayos at kumbinyente ang kanilang pagbiyahe. Kabilang nga sa mga idaragdag ng MNTC ang mga traffic informatory signs, karagdagang patrol crews at lane management team. Suspendido rin ang lahat ng road construction simula October 27 hanggang November 3 upang maiwasan ang anumang abala sa trapiko. Mas paigtingin din ng MNTC ang kanilang 24/7 traffic monitoring sa kanilang traffic control room at tiniyak rin ang kanilang tuloy-tuloy na pakikipag-ugnayan sa mga local government unit, PNP, MMDA at Toll Regulatory Board. Napantayangan ng MNTC na sa 10 to 15% ang nadaragdag sa volume ng mga sasakyan na dumaraan dito sa NLEX tuwing panahon ng holiday. Kaya naman muli nitong tiniyak nito sa mga motorista na ginagawa na nila ang iba yung mga paghahanda upang masiguro na magiging maayos at ligtas ang pagbiyahe ng ating mga kababayan. Flor? Joanne, linawin lang natin. Ano ba talaga? Lanes o toll gate? 8 lanes, Flor. 8 lanes. 8 lanes, hindi toll gate. Yung report mo. Flor. Hello, Joanne? Naputol na si Joanne Nano. Okay, si Joanne Nano nagulat mula sa Bukawi, Bulacan. Nanawagan ng Eco Waste Coalition sa mga magtutungo sa sementeryo sa November 1 na ipunin ang kanilang mga basura at huwag ikalat. Mula sa Manila North Cemetery, may report si Aiko Miguel live. Yes, Aiko. Magandang tanghali, Flor, bilang bahagi ng information drive ng pamunuan ng Manila North Cemetery na Litter Free Undas. Nagsagawa ng parade ang Eco Waste Coalition, pamunuan ng Manila North Cemetery at Metro Manila Development Authority sa loob ng sementeryo upang paalalahanan ang publiko na huwag mag-iiwan ng kanilang mga basura at kalat sa mga puntod ng kanilang mga namatay na kaanak. Kadalasan umano kasi na ang mga basura at mga pinagkainan gaya ng mga disposable paper plates, plastic cups, upos ng sigarilyo, food wrapper at ang mga tira-tirang pagkain ay itinatambak sa mga gravesite. Ang mga naiilalagyan ng mga tubig at mga flower containers o mga florera ay pinamumugaran din ng mga lamok at maging breeding site ng Aedes aegypti na nagdadala naman ng dengue, zika at chikungunya virus. Pinaalalahanan din ang mga smoker na wag nang manigarilyo sa loob ng sementeryo upang hindi na makadagdag pa sa usok at polusyon na magmumula sa mga kandila sa araw ng undas. Maging ang mga vendor ng mga bulaklak at kandila sa labas ng sementeryo ay binigyan ng pulisiya na panatilihing malinis ang kanilang mga lugar. Samantala, nagsimula na ring maglinis, magpintura at mag-ikot sa loob ng sementeryo ang pamunuan ng Manila North Cemetery. May mahigit 20 installed CCTV upang matiyak ang seguridad ng mga papasok at mga nasa loob nito. Simula October 28 naman, Flor, ng hating gabi hanggang November 3 ay pinagbabawal na ang pagpasok ng lahat ng uri ng sasakyan sa loob ng Manila North Cemetery. Sa October 2018, ang huling araw ng paglilinis at pagpipinsta ng mga puntod. Mahigpit din ay pinagbabawal ang pagdadala ng baril at matutulis na nakamamatay na bagay tulad ng kutsilyo, screwdriver, ice pick at iba pa. Mga alagang hayop, maingay na sound system, singer, gas, ay pinagbabawal din sa loob ng semeteryo. Maging ang pagdadala ng anumang inuming nakalalasing at mga bagay na ginagamit sa pagsusugal gaya ng baraha. Floor, maaari ring bisitahin ng publiko ang www.northcemetery.com para sa live streaming ng sitwasyon ng Manila North Cemetery simula ngayong araw upang maiwasan ang pakikipagsiksikan sa bulto ng taong inaasahang darating dito sa Manila North Cemetery. Yan mula ang latest live, balik sa iyo, Floor. Maraming salamat sa iyo, Aiko Miguel, nagulat mula sa Manila North Cemetery. Tinatalakay sa Senado ang panukalang pagbabago ng sistema ng pagbubuwis sa Pilipinas. At mula naman sa Pasay City, may report si Joyce Balancio live. Magandang tanghali sa iyo, Joyce.
Magandang tanghali sa iyo, Wyla. Habang nakabinbin pa nga sa committee level ng Kamara ang panukalang pagbabago ng sistema ng pagbubuwis bansa, ay sinimula naman talakayin na rin dito sa Senado ang tax reform ngayong araw. Sa pagdinig ng Committee on Ways and Means, nagpresenta ang Department of Finance sa pamumuno ni Undersecretary Carl Kendrick Chua ang kanilang proposed tax reform system na nilalayon sana na maipatupad sa 2018. Ayon sa DOF, layon nilang taasan pa ang nakokolektang buwis ng pamahalaan para mas malaki pa ang maaring gamiting pondo ng gobyerno. Kinwestiyon naman ni Senator Ralph Recto ito dahil sa nagiging underspending anya ng gobyerno sa mga nakaraang taon. Ayon sa senador ay dapat ayusin muna ng pamahalaan ang paraan ng paggastos ng pondo bago nito taasan ang nais nilang kinokolekta buwis sa publiko. Samantala pinag-uusapan naman ngayon ang pagbabago rin ng pangongolekta ng value-added tax o VAT, lalo na't kasama sa panukalang tax reform ng DOF ay hindi na pag-i-exempt sa senior citizens at persons with disabilities sa pagbabayad ng VAT. Ang pagtanggal na rin sa kanilang tinatamasang 20% discount sa mga serbisyo. Tataasan naman din ang excise tax sa mga produktong petrolyo. Kinalahanan naman ng mga senador na sensitibong issue ang pagtanggal sa mga benepisyo at pribilehiyong tinatamasa na ng senior citizens at PWDs. Ayon kay Committee Chair Senator Sonny Angara, bagaman ipinangako ni President Rodrigo Duterte ang tax reform, particular na nga ang pagpapababa ng income tax, ay hindi naman ito inilahad na ang magiging kapalit ito ay ang pagtatanggal ng benepisyong tinatamasa ng senior citizens at PWDs. Wyla? Maraming salamat sa iyo, Joyce Balancho mula sa Pasay City. Nagkaloob ng 70 milyong pisong halaga ng typhoon disaster relief ang China sa Pilipinas. Sinabi ng China ang 50 milyong piso ay para sa mga magsasaka at mangingisda sa mga lugar na sinalanta ng bagyong Lawin. Nangako rin ang Chinese government na magbibigay ng 35 milyong piso para sa anti-disaster program ng Pilipinas. Bukod pa dito ang $100,000 o katumbas ng halos 5 milyong piso ng humanitarian aid mula sa Red Cross Society ng China. Samantala, isusumite ng Department of Social Welfare and Development o DSWD kay Pangulong Rodrigo Duterte ang report tungkol sa irregularidad sa Yolanda donations. Narito report ni Rosa Licos. Inihayag ni Social Welfare Secretary Judy Tagiwalo na nagsagawa ito ng inisyal na pagtaya sa management ng Yolanda donations matapos itong hilingin ng mga biktima ng bagyo nang magpalit ang administrasyon. Ang kabuuang ulat ay isusumite kay Pangulong Rodrigo Duterte sa susunod na buwan. Subalit ang ulat sa irregularidad ay na-forward na sa opisina ng Pangulo at hiniling ng DSWD na ito'y maimbestigahan. Kabilang narito ang nasa 200,000 mga mangingisda at magsasaka na hindi pa rin nakakatanggap ng emergency shelter assistance kahit 3 taon nang nakalilipas mula nang sila'y masalanta ng Super Typhoon Yolanda. There was no relocation for them. It was also because it went through the local government units, and again you had hindi patas na pagtrato. So there were people who were victims of Yolanda but who were not part of the political groupings of particular local government officials, so they were excluded. We have that a lot. Bagaman lagpas 1 milyon na anya ang nakatanggap ng emergency shelter assistance, may mga Typhoon Yolanda victims sa Region 6 at 8 na hindi pa nabibigyan ng ayuda sa kanilang mga tirahan. Samantala, agad namang nagkaloob ng pauna at partial na tulong pinansyal ang pamahalaan na 5,000 piso sa bawat mahirap na pamilya sa Northern Luzon na nasira ang kanilang tirahan dahil sa bagyong Karen at Super Typhoon Lawin. Nilinaw din ng DSWD na hanggang sa kasalukuyan ay mayroong ginagawang pagtaya ang pamahalaan sa lawak ng pinsala ng nakalipas na bagyo sa Northern Luzon. Sa ulat din anya na ito, nakadepende kung kinakailangan ng humingi ng ayuda ng Pilipinas sa ibang bansa. Alamin din sino ang mga nag-offer ng tulong, no? At sa tingin ko, handa tayong tanggapin ang tulong na ito batay sa ating pangangailangan at batay sa walang kondisyon. Ibig sabihin, bukal na loob na tulong ng mga mamamayan, ng mga organisasyon, ng mga pamahalaan sa ibang bansa para tulungan tayong bumangon. Ito naman ay nakadepende sa extent ng need na kailangan natin.
Rosa Licoz, UNTV News and Rescue, Malacanang. Nakakumpiska ang Bureau of Customs ng 12 container vans na naglalaman ng smuggled na bigas. Mula sa Maynila, may report si Roderick Mendoza live. Roderick. Lakay, kinumpiska ng Bureau of Customs ang 12 container vans ng smuggled na bigas galing sa China na tinangkasan ng iposlate sa Port of Manila. Tinatayang nagkakalaga ng 20 million pesos ang kargamento na dumating sa Port of Manila nitong Setyembre. Ayon kay Customs Commissioner Nicanor Paelton, nagduda sila sa nilalaman ng kargamento dahil nakadeklara ito bilang mga leatherette, gayong wala namang malaking demand ng artificial na balat sa bansa. Nang buksan ang mga container van, doon na natuklasan na niladang bigas pala ang laman ng mga ito. Ito na niya ang unang pagkakataon na may nagtangkang mag-smuggle ng bigas sa Port of Manila sa panahon ng kanyang panunungkulan. Pinasususpinde na rin ni Paelton ang customs broker ng kargamento at hindi na rin umano nagpakita pa ang consignee nito na RPR International Trading matapos silang mag-issue ng alert order sa mga kargamento. Idodonate ng customs sa DSWD ang nakumpiskang mga bigas upang maipamahagi sa mga nasalanta ng nagdaang kalamidad. Lakay? Maraming salamat, Roderick Mendoza. Nagulat mula sa Maynila. Maraming residente sa isang barangay sa Irosin, Sorsogon ang kusang loob na lumikas matapos na magbuga ng abo ang Bulkang Bulusan. Narito ang report ni Alan Manansala. Apat na steam-driven o phreatic eruption ng Mount Bulusan ang naitala ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology nitong nakalipas na linggo. Pinakahuli nga dito ay ang 2.5 km high na ibinugang abo ng bulkan noong linggo ng hapon na tumagal ng tinatayang 15 minuto. Ayon kay PBOX resident volcanologist Dr. Ed Laguerta, mayroong nakitang panibagong pumuputok na vent sa ibabang bahagi ng eastern side ng bulkan. Ito ang dahilan ng paglalagay ng 2 km extended buffer zone na sumasakop sa ilang barangay ng Irosin, Sorsogon. Nagbabala naman ang PBOX sa panganib na maaaring idulot ng pagbuga ng abo ng bulusan sa mga residente sa paligid nito. Kahit na hindi pa tunay talaga yun na mainit gaya ng sa mayon, pero you can be suffocated. Pwede ka rin mamatay doon. At yung mga ballistics, ibig sabihin ng ballistics, yung mga fragments ng bato. Kasi yung ash, fragmented lang yon. Dahil sa pangamba sa kaligtasan, ilang residente na ang nagpasyang lumikas. Kabilang na dito ang 72 anyos na si Lola Teresita na nagtungo kagabi sa evacuation center kasama ang kanyang mga apo. Takot sa bulkan. Mayroon akong iniwan yung asawa ko na may sakit na. Kung basta may pagkauno kami, permi kami linig. Pagkahapon, nalugsad kami. Pagka umaga, ahon naman kami doon. Isa lamang ang pamilya ni Lola Teresita sa halos 50 residente na nagpasyang lumikas mula sa barangay Mapaso, Irosin, Sorsogon na sakop ng 2 km buffer zone. Ayon naman sa kapitan ng barangay, sinimulan na nila ang pagbabahay-bahay upang magpaalala sa mga residente. Instruction na namin ang lahat ng tao dito. Na kung pumutok ang bulkan, ang talagang level 2 na, lahat ng tao dito sumarap. Inaasahan namang madaragdagan pa ang bilang ng evacuee sa lugar habang patuloy na nagpapakita ng abnormalidad ang Mount Bulusan. Alan Manansala, UNTV News and Rescue, Sorsogon. At samantala, hindi pa nagtataas ng alerto ang PBOX sa kabila ng naganap na phreatic eruptions ng Bulusan Volcano. Nagbabalik si Alan Manansala. Nagpatawag ng pulong kahapon ang lokal na pamahalaan ng Sorsogon kaugnay sa patuloy na abnormalidad na ipinakikita ng Bulkan Bulusan. Kasama sa pagpupulong ang mga local official, mga kawani ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council at ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PBOX. Ipinaliwanag ni PBOX resident volcanologist Dr. Ed Laguerta kung bakit hindi pa itinataas ang alert level ng Mount Bulusan sa kabila ng maraming beses na naitalang phreatic eruptions. Ayon sa senior science specialist, mananatili itong nasa alert level 1 hanggang wala pang naitatalang magmatic eruption.
Kabilang sa tinitingnang sinyalis ay ang pamamaga ng dalisdis ng bulkan at kung mainit ang ibinubugang abo nito. Ang category niya sa 1 pa rin. So unless there would be some signs that it would be changing to another phase of activity sa magmatic, then we would change the parameters. Kasi yung countermeasures ng LGU nakadepende sa alert scheme ng FIBO. Tinalakay din sa pulong ang ipatutupad na precautionary measures sakaling muling magbuga ng abo ang bulkan, tulad na lamang ng ginagawang paghahanda sa mga paaralan sa lalawigan. Kasi meron namang MOOE yung bawat eskwelahan, at towels lang naman ito, papa-headcount natin ilan ang mga bata dito, kasama yung mga staff at saka both teaching and non-teaching personnel ng eskwelahan na ito. Dapat meron sila naka-standby. Patuloy naman ang mahigpit na monitoring ng PBOX sa aktibidad ng Mount Bulusan. Pinapayuhan ang mga residenteng malapit sa bulkan na manatiling alerto, palaging makinig ng balita at makipag-ugnayan sa mga lokal na opisyal. Alan Manansala, UNTV News and Rescue, Sorsogon. Ngayon naman alamin natin ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Ihatid ng ating kasangbahay na si Deb Riveral live mula sa Cebu City. Bayong udto, Deb! Yes, daghang salamat lakay mayong udto sa atong mga kasangbahay. Aniya ang atong mga balita gikan sa nagkalain-laing dapit sa atong nasod. Nipirma og sisterhood agreement ang dakbayan sa Zamboanga ug dakbayan sa Guegang aron adunay direktang interaksyon ug komunikasyon sa duha ka dakbayan gikan sa Pilipinas ug China. Aniya ang report ni Dante Amento. Un año después ya atende el delegación del Filipinas, incluido el mga oficiales del Ciudad de Zamboanga na 2015 China ASEAN Expo o Ka-Expo. Un sisterhood agreement elia firma anoche entre de Ciudad de Zamboanga y Ciudad de Gigang na Guangxi Autonomous Region, China. Este el primeramente sisterhood agreement del China y Filipinas. El objeto de este para tiene concreto amistad y acuerdo del dos ciudad por medio directa interacción y comunicación, cambiada del estrategia de la información y tecnología, urban planning y income generation strategy, y también el ayudahan que viene na oportunidad de educación, economía, cultura, comercio, industria y otro pa. 对于我来说，来到三岛岩市签订这个协议具有双重的意义。我希望以这个协议作为一个新的契机，我们双方的合作和交流进入一个新的阶段。我也衷心的希望我们两个城市之间的交流与合作成为中国和菲律宾两国交流与合作的一个亮丽的一个重要的内容。 Tacre el gobierno de Ciudad de Zamboanga ya puede ayudar el visitada del presidente Rodrigo Duterte na China del semana pasado. So we hope that this sisterhood agreement will really forge opportunities for trade and development, because they also brought in their delegation of business people in sugarcane and steel to look at the possibilities that we have in Zamboanga City. Ta esperanza que tarda el sisterhood agreement adentro de 5 años hasta 2021. Dante Amento, UNTV Noticias y Rescate, Ciudad de Zamboanga. Sa laing bahin gipangandaman na karon sa dakbayan sa Cebu ang gilaumang pagdaghan sa lokal ug langyaw nga turista sa mga umaabot nga semana tungod sa taas nga bakasyon. Aniya ang balita ni Gladys Tuabi. Isugdan na sa kagamhanan sa dakbayan sa Cebu ang preparasyon alang sa umaabot nga long weekend. Gibana-bana nga moabot sa gatusan nga mga langyaw ug lokal nga turista ang mobisita sa dakbayan aron magbakasyon. Kagahapon na dungagan og 3 ka K9 dogs ang gi-turnover ngadto sa Philippine Drug Enforcement Agency Region 7 nga makatabang aron walay makasulod nga illegal nga drogas o kontrabando sa mga terminal. Usa kini sa pamaagi nga mapugngan ang bisag unsang hulga sa pagpamomba. Ipakatap kini sa Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center ug sa Cebu South Bus Terminal. Si Gov was very receptive kay nakita niya nga ato ang way
mo'y pinaka-quickest nga ma-address dayon nato ang smuggling of drugs. So this is the quickest way. We do not have the luxury of time aning pag-away aning mga sindikato. Samtang sa umaabot nga Oktubre 29, ipakatapusab ang mga pulis sa mga pantalan ug terminal sa Dakbayan. Kini aron mapanalipdan ang publiko sa mga daotang tawo ug malikay sa human-induced incident. Unang-una yung mga mag-take advantage, yung mga mga magnanakaw dyan para at least maiwasan na natin yun. Tututukan natin yun. Nagpahimang nousab ang kapulisan sa mga mobiyahe nga angay nga perming alerto. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue, Cebu. Samtang nipailam ang mga piniriso sa Tanay Municipal Jail sa psychological evaluation subay sa pagsaulog sa National Correctional Consciousness Week. Kini ang balita ni Jenica Cruz. Mahigit 200 inmates ang nakatala sa Tanay Municipal Jail sa lalawigan ng Rizal. 20 sa mga ito ang isinailalim sa psychological evaluation kaanisabay sa pag-obserba sa National Correctional Consciousness Week. Kami po ay dumadaan po kami sa matinding proseso, screening at araw-araw po kaming tinuturuan ng mga taong nagmamalasakit sa mga katulad naming nasadlak at naligaw ng landas dito sa Tanay BJMP. Sa unang batch, 7 ang nakararanas ng depresyon. Ilan sa dahilan nito ay ang hindi pagdalaw ng kanilang mga mahal sa buhay at ang iba ay iniwan ng asawa. So, binigyan naman natin sila ng stress debriefing para naman yung kanilang pagkatao ma-i-uplift pa rin yung moral ng ating mga inmates. Malaking luwag sa kanilang mga damdamin yung ibinigay natin sa kanila. Sasailalim naman sa drug testing ang mga detainee bilang bahagi ng pinaigting na anti-illegal drugs campaign ng pamahalaan. Ito ay upang matiyak na walang nagaganap na drug activity sa loob ng kulungan. Jenica Cruz, UNTV News and Rescue, Tanay, Rizal. Og mao ka na ang atong mga balita gikan sa nagkalain-laing dapit sa atong nasod. Balik sa inyo lakay. Daghang salamat, Debs Riveral. Susunod, 48 patay at mahigit 100 ang sugatan sa pag-atake sa Police Academy sa Pakistan. At fetus na may rare tumor, inoperahan ng mga doktor sa Amerika habang nasa sinapupunan ng kanyang ina. Namayani si Czech Karolina Pliskova sa French Open champion Garbine Muguruza ng Spain sa kanilang WTA Finals Round Robin Opener sa Singapore kahapon. Tinalo ni Pliskova si Muguruza 6-2, 6-7, 7-5 sa sagupang inabot ng madaling araw. Agad na lumamang si Pliskova sa unang set pero nakabawi ang Spanish tennister at kinuha ang second set sa tie-break. Sa deciding set, nagkaroon ng 2 pagkakataon si Muguruza na makuha ang panalo pero nagawa makahabol ni Pliskova mula sa score na 5-2 patungo sa kanyang pagwawagi. Samantala, alamin naman natin ang mga balita sa labas ng bansa mula kay William Theo. Good afternoon, William. Good afternoon, Wyla, and to all our kasangbahay. Here are the top stories from around the globe. At least 48 were killed and more than 100 were injured when gunmen stormed a Pakistani police training academy in the southwestern city of Quetta late Monday night. Some 200 trainees stationed at the facility were sleeping when 5 to 6 gunmen attacked, taking some cadets hostage. Police and military personnel responded to the scene and launched an operation which lasted around 5 hours. Senior law enforcement agencies said the attack appeared well coordinated, that assailants had fired at the police training center from 5 different points. No group immediately claimed responsibility for the said attack. Meanwhile, thousands of Chileans were mistakenly put on wrong voter polls by its electoral service.
Raquel Vasquez has the news. El Servicio Electoral de Chile ha mencionado erróneamente cientos de miles de votantes que habitarán en municipios lejanos en su lugar de residencia, echando un manto menor sobre las elecciones locales este domingo. Según el gobierno, unos 475,000 votantes en el país de 17.6 millones de personas se han colocado en la lista equivocada de votantes, mientras que algunos votantes se enumeraron que vivieran en municipios cercanos y por lo tanto serían capaces de votar con algún inconveniente añadido. Muchos se registraron que vivieran lejos de su casa real. Entre ellos se encuentra Guillermo Ponce, un ingeniero civil que vive en Santiago, barrio de Ñuñoa, que se enteró recientemente que el servicio electoral hubiera cambiado su residencia a la Antártica chilena. No conozco la Antártica, no he estado jamás ahí. No he hecho obviamente ningún trámite que esté relacionado con la Antártica. Entonces todas las explicaciones que en un momento se dieron, que podría haber un cruce de direcciones por alguna trámite, diligencia que se haya hecho en el registro civil, que haya quedado consignada esa dirección. Nada de eso en mi caso es válido. O sea, la explicación que se está dando, se cae. Este jueves, la ministra de Justicia chilena, Javiera Blanco, renunció por causa de las llamadas por los legisladores que sea despedida por los errores de registro. Este año habrá 2.240 asientos para concejales y 345 asientos para alcaldía. Se están preparando para las elecciones en todo el país. Raquel Vázquez, UNETV Noticias y Rescate, América Latina. And in other news, a baby from Texas is born twice after being treated from a rare type of tumor. James Bontuyan reports. A Texas baby was born twice in a children's hospital after being diagnosed with a rare condition. Baby Linley was diagnosed with a rare condition called sacrococcygeal teratoma. The doctor said it needed to be removed even before she was born, or else she will die. 16 weeks being pregnant, I found out that our baby had a sacrococcygeal teratoma. After recommendations of other doctors that the baby be terminated, Dr. Datrell Cass from Texas Children's Hospital finally explained to the family that a surgery can be done to remove the tumor from the baby. This was through surgically removing her from the womb at 23 weeks and putting her back in after the tumor is removed. Linley didn't have much of a chance. She had a 50-50 chance of making it, and the tumor was so big. I was coming for regular checkups, and by the time at 23 weeks, the tumor was shutting her heart down and causing her to go into cardiac failure. So it was a choice of allowing the tumor to take over her body or giving her a chance at life, and so that's what we chose, was to give her a chance. Once returned, the mother needed 12 weeks of bed rest until baby Linley was finally born once again. Baby Linley was seen last Friday being weighed and nursed at the hospital. James Bontuyan, UNTV News and Rescue, USA. And those are the stories making headlines around the globe. Back to you, Wyla. Thank you, William, and to our correspondents around the globe. Mahigit 700 residente sa isang barangay sa Bulacan ang natulungan ng libreng medical mission ng UNTV at Members Church of God International. Narito report ni Nestor Torres. 2 buwan ng pabalik-balik ang lagnat at pananakit ng ngipin ng magpinsang Marcel Bantay at Janico Malyari. Dahil sa kakapusan sa pera, hindi makapunta ang dalawa sa dentista. Ngunit sa pamamagitan ng medical mission ng UNTV Serbisyong Kasangbahay sa Barangay Suliban, Baliwag, Bulacan, natapos na ang matagal na pagtitiis ng magpinsan. Dahil libreng nakapagpabunot ang mga ito ng kanilang mga sirang ngipin. Sumasakit po yung ulo ko. Nabulok na po yung ngipin ko. Madalas pong kumikirot. Mahal po magpabunot ng ngipin. Kaya salamat po Brad Eri Soliano. Nang mabalitaan ang medical mission, agad ding nagtungo ang magkapatid na Rachel de Galicia at Rofel Mesticio upang libreng maipakonsulta ang kanilang karamdaman. May ubo po siya, 1 linggo na. Buti po medyo
nabawasan ng konti, tapos nalo-low blood pa ako, nagna-90-60. Buti na lang dumating ang UNTV para sa medical mission. Ayan, nakapunta kami dito para magpa-check up. Napakalaking bagay po talaga. Libre at saka malapit pa, dito lang sa barangay namin. 3 days po na sumasakit yung ulo ko, pabalik-balik. Tapos every morning, pagigising, masakit po yung lalamunan. So sabi po ni Doc, ano daw po, migraine at saka po stress yung dahilan kung bakit daw po gano'n. Umabot sa mahigit 750 residente ng barangay ang napaglingkuran sa libreng medical, optical, dental, laboratory check-up at libreng gamot. Malaking bagay po, malaking tulong po para sa higit sa lahat sa mga mahihirap. Mapagbigyan natin sila ng serbisyong medical, opo, sa dental. Opo, nagpapasalamat po kami kay Brother Eli Soriano at kay Brother Daniel Rason sa programang ito na UNTV 37 ay bumaba dito sa aming barangay sa Suliban. Kaisa po ang Suliban National High School at kami po lubos na nagpapasalamat. Ito ang unang pagkakataon na nakapagsagawa ng medical mission ang UNTV at Members Church of God International sa naturang barangay. Nestor Torres para sa Serbisyong Kasangbahay. Maghahalong kaba at excitement ang nararamdaman ng ASUP finalist na si Naomi Osio at interpreter na si Mela para sa nalalapit na Grand Finals ng ASUP Year 5 na gaganapin sa Smart Araneta. Narito ang report ni Joan Nano. Ngayon pa lamang ay puspusan na ang ginagawang paghahanda ng isa sa mga finalist ng A Song of Praise o ASUP Year 5 na si Noemi Osio at ng kanyang interpreter na si Mela. Si Noemi ang nag-compose ng awiting Kumapit Ka Lang na napiling monthly winner noong Setyembre. At dahil parehong first time na makasali at maswerteng nakaabot sa Grand Finals ng naturang patimpalak ng dalawa, magkahalong kaba at excitement nila ang kanilang nararamdaman. Una, nagpapasalamat ako sa Diyos kasi nakapasok yung kanta. Tapos, masaya, kinakabahan, excited kasi malapit na. Tsaka sobrang happy po kasi na-excite po ako sa mga makakasama ko. Bagaman hindi ito ang unang pagkakataon para kay Mela na sumali sa mga singing contest, maituturing niya ang pinaka-espesyal ang pagkakapili sa kanya bilang isa sa mga interpreter sa ASUP Finals. Mas feel mo yung song na parang talagang mula sa puso mo makakanta. Sobrang laking difference nito kasi big event po talaga to eh. Parang sa marinig ko palang Araneta, parang grabe. Muli namang inanyayahan ng dalawa ang lahat ng ating mga kasambahay na suportahan at iboto ang kanilang entry. Good luck po sa ating lahat. Huwag po tayong mawalan ng pag-asa. Kaya natin to at kapit lang tayong lahat. Manood po kayo sa November 7 and i-vote nyo po yung song namin, Kumapit Ka Lang. Ipaglaban mo ang katotohanan, ituloy ang laban. Gaganapin ang ASUP Year 5 Grand Finals sa November 7 sa Smart Araneta Coliseum. Joan Nano, UNTV News and Rescue, Quezon City. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTBC News, may balita saan mang panig ng daigdig. Magandang tanghali.